Nakikita niyo po yung ating screen? Opo, ma'am. Clear po. Ayan, praise God. So sabi po dito, guidance or knowing God's will. Yun daw pong leading ng Panginoon, no, sa kanyang mga kaparaanan. No, will po ng Lord ang pinag-uusapan po dito at hindi po ang ating sariling kaparaanan. It is God will to guide every believers. So kung tayo po ay sinasabi natin na tayo ay believers, no? We have to accept that God guidance will be in us. No po? Especially when the Holy Spirit indwell on us, ibig sabihin that we surrender. Amen? To know God's will, we must be convinced that God has a plan for the life of every believers and therefore it is His will to guide us. Amen? So when we surrender to God, po sinasabi natin na Lord, sa'yo na ako. Ibinibigay ko na yung buhay ko sa'yo. Pinagkakaloob ko sa'yo. Ikaw na po ang aking amo. Di ba? Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na po ang masusunod sa aking buhay. No, we should learn. That's why we put our faith in Jesus. We put our belief in Jesus. No? When we put our faith, we trust Him. Amen? So, bilang mga believers, bilang mga mananampalataya po, kailangan po nakapatong na, no? Yung ating paniniwala, pananampalataya, pananalig sa kamay ng Panginoon, na anuman ang plano niya. Kasi noong tayo ang nag-iisip, di ba, marami tayong plano. Magulo, di ba? Marami tayong mga pangarap. Pero once na tayo lang yung nagdedesisyon, di ba, at the end of the day, o at the end na talagang pinilit natin, pinwersa natin on our own, di ba po, madalas po napapahamak tayo. Sabi nga 'di ba sa salita ng Panginoon, minsan yung paraan natin akala natin mabuti pa, pero yung dulo nun kamatayan na pala. No, kaya matuto po tayo na magpakumbaba sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, no? If we say that Jesus is our Lord, our own Savior, 'di ba? Our Redeemer, 'di ba? Siya na yung nagpaplano sa buhay natin. So kailangan matanggap natin 'yon, no, na tayo ay pakikialaman na ng Panginoon. And whether you like it or not, He is God. No, you are from the Lord and He has the right, every right, kahit sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, no, na sitwasyon, katayuan ng buhay mo, no, yung katayuan mo sa harapan niya, may pakialam po ang Diyos. No, hindi po kailangan ng Panginoon ng permiso natin para pakialaman ng buhay natin. We are from the Lord, amen, at tayo po ay dapat naglilingkod talaga sa Panginoon. Kaya, once na inangkin natin na He is our God, so expect the unexpected that God will guide you to those believers, no? To those believers po, no? God is so willing to guide you as well. So sabi po sa 2 Timothy 1:9, sabi niya po, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, na nangagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano daw po yung katawagan natin? Holy calling. No, banal na katawagan, banal na gawain po, no? And His own purpose, sa kanyang sariling layunin, no? Bago pa man ang time po, no? Bago pa man tayo pinanganak, bago pa man tayo nasa sinapupunan pa lang tayo, tayo po ay pinili na nga ng Panginoon. Amen? Kaya dapat nating maintindihan, if we are called by holy calling, ano po dapat yung ginagawa natin? 'Di ba? So it's supposed to be glory to glory, 'di ba? Glory to glory by the grace of the Lord. Kailangan holiness po ang ating daanan. Dahil 'yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Hindi po yung tumanggap tayo sa Panginoon pero iba pa rin ang liko ng ating daan. Amen? If we are living by the holy calling, we should live a holy life. Kaya napakahalaga po ng anointing. Bawat isa na tumanggap, tunay na tumanggap, no po, sasabihin ko, tunay na tumanggap sa Panginoon. Dahil marami pong tumatanggap na kunwari lang, tanggap-tanggapan or nasabi lang, nakahiyaan lang. Amen?
Marami pong ganon. Kaya nga hindi natin makita yung bunga ng banal na espiritu sa kanila. No po, kaya parte po ng pagtanggap sa Panginoon na nakikita natin ang pagbabago. Amen? Holy to holy. Maniwala po kayo at hindi, no? Ang Diyos po ang nagtatransform sa tao. And it's always your choice. Diba? Hindi tayo ida-drive, hindi niya tayo pipilitin. We always need to choose to follow His will, His own purpose, kung paano tayo nakadesenyo. Kasi lahat ng tumanggap sa Panginoon nakadesenyo po para sa holy calling. No po? So, He saved us for His own purpose. Means that God has His own purpose or plan for every believers. May plano po ang Panginoon sa bawat mananampalataya. Yes, may plano ka. Diba nga, the man have planned din, di ba? Pero kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap, sabi niya nga po sa Proverbs. Amen? He called us with a holy calling. Every believer is called by God. Many Christians think that they are just saved but not called. These people think that God's calling is only special people. This is wrong. The Bible tells us that every believer is saved and called by God, and this calling is a holy calling. This plan for us was made before time began. Amen? So, pag pinili ka ng Panginoon, kapatid, no? Mga mahal kong kapatid, pastors natin, pag ang Diyos ang pumili sa'yo, do you think hindi alam ng Diyos na may kahinaan tayo? Do you think hindi alam ng Diyos na makasalanan tayo? Do you think hindi alam ng Diyos na may kakulangan tayo? He is a all-knowing God. Alam niya na lahat tayo ay makasalanan. At alam niya din, 'di ba, kung bakit kanya pinili. Alam niya ang kahinaan mo, regalo niya 'yun para sa iyo, kapatid. Kasi para siya yung maging kalakasan mo. 'Di ba? Alam ng Diyos na hindi siya nagkamali. Dahil never nagkakamali ang Panginoon to choose you. Yes, we all not deserving. But by grace of the Lord, we are. We are righteous in the eyes of the Lord. 'Di ba? Kasi nakikita niya na yung anak niya si Jesus Christ through you. Because Jesus Christ dwell in you. The Holy Spirit dwell in you. It is in you. Kaya nga natatawag natin siyang Ama, kapag tayo ay nananalangin. Amen? Dahil meron na tayong relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo nakalubog sa kasalanan. 'Di ba? Nilinis na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang dugo. 'Di ba? Pinili ka na ng Panginoon, hindi ka pa pinapanganak. Alam niya na ang kanyang mga anak. Kaya kapatid, kung sinasabi natin na nagkamali ang Diyos ng pagpili sa atin, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin, ay nagkamali pala ako, Annalyn, hindi pala ikaw yon. Tapos babaguhin niya isip niya, ay ikaw pala yon. No, hindi siya katulad ng tao na paiba-iba ng isip. Kaya even we don't deserve, yes, we don't. Walang kahit sino sa atin ang deserving na piliin ng Panginoon. But God, kaya nga sinabi ng Diyos, I choose you. You don't choose yourself. 'Di ba? At kapag pinili ka ng Diyos, hindi siya pwedeng magkamali. Kaya nga sinabi niya dito sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created by Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sapagkat tayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa siya nating lakaran. No po? Kaya tayo gumagawa ng mabuti, 'di ba? Dahil we are saved. We are saved, 'di ba? Kaya bunga na lang po 'yun. Bunga, ang lahat ng mabubuting gawa ay bunga ng banal na espiritu. It's not from your own works. It's from the Lord. It's from His grace na dumadaloy sa ating templo, sa ating katawan. 'Di ba po? Kaya tayo natutong magmahal. Even hindi ka mahal-mahal because of the fruit of the Holy Spirit. There is love, patience, self-control, faithfulness. That's not from you. Hindi mo yun pinroduce. God produced those fruit of the Holy Spirit. Kaya walang sino man ang magyayabang sa atin. Sabi niya dito,
To do good work, every believer is born twice. Dalawang beses tayong pinanganak. We were born twice. The first time we born is from the womb of our mother, and the second time when God created us through Christ Jesus. Therefore, God's own us twice. Dalawang beses tayong inangkin ng Panginoon. Amen? Hindi po ba napakabuti ng Lord? Napakasarap niyang magmahal. Amen? Diba? From the womb of your mom, I chose you. Sabi niya sa Jeremiah 1:5. Amen? Kung di po ako nagkakamali. Sabi niya, the good works that a believer must do were prepared beforehand by God. Kaya napakapalad mo kapatid kung ikaw ay nakakapakinig nito. At ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Napakagandang balita nito. You are chosen. Sa dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa pinili ng Panginoon, pinagkatiwalaan. You are the workmanship created by Christ Jesus for good work. Hindi kanya ginawa para gumawa ng mga masasamang bagay. Ginawa kanya para maging halimbawa sa mundong ito na maging witness ng mga mabubuting gawa by the grace of the Lord. Biyaya lang po ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating mga kagandahang loob sa tao, 'di ba? Pagmamahal sa tao, na nakikita sa atin na nagsashine in Jesus Christ sa buhay natin. We are walking, living sacrifice sa Panginoon, no? Ang ating mga buhay. Amen? So why did God save us and make us Christians? Ephesians 2:10 say, for good works. We are His workmanship created in Christ Jesus for works. This means that God made Christians because He has a set of good works already planned for them. Amen? You are chosen by the Lord to do good works, hindi bad works. No po, malinaw yan. Good works po, hindi bad works. Kaya dapat nakikita sa atin yung Christ-like. Kaya tayo tinawag na Christian because we believe in Jesus Christ. 'Di ba? Tayo ay hindi na nabubuhay para sa sarili natin. We are living by purpose, 'di ba? To become worthy by God's plan. Amen? Sabi nga po, 'di ba, ang Diyos ang pattern natin. Tayo ay mga putik lamang. Hinuhubog niya tayo, hinuhulma niya tayo sa paraan na gusto niya, 'di ba? Minsan nagpa-pray kay Lord, help me to become more patient. Tapos bibigyan kanya ng tao na makulit, 'di ba? Pero sasabihin mo naman, Lord, sabi ko sa'yo, 'di ba, bigyan mo ako ng patient. Pero yung pala, hinuhubog ka niya sa tao na yon. Yung makulit na tao na yon, dun niya hinuhubog yung patient mo. Enable for you, 'di ba? Na makita ang kahalagahan ng pagtitimpi, ng pagtitiyaga. Amen? Doon mo mapapractice yung attitude mo, yung character mo sa tao na yon. 'Di ba? Doon huhubugin ng Panginoon. Amen? Kaya mag-iingat tayo sa ating mga panalangin. 'Di ba po? Sa mga sasabihin natin sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga lagi nating ipapanalangin na patuloy tayong maging handa, matatag. Amen? Sa anumang pagsubok. Hindi aalisin ng Lord ang lahat ng pagsubok. Ang gawin lang natin po, let's ask God to help us na malagpasan ang lahat ng pagsubok. Dahil ang Diyos po ay mabuti. He will never give us yung mga bagay, no, to mold us, our character, our life, di ba? To become more stronger, to become more faithful, to become more dependent to the Lord sa mga bagay na hindi natin hihigit sa ating mga kakayahan. God is faithful. He cannot deny Himself. And He is not torturer God. He is God with full of compassion. Amen? Full of love, full of grace, provision. Amen? Power. Amen? You can ask. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, you can ask everything you need. Submit to the Lord. Amen? We have the power to ask because we have relationship to the Father. Amen? Di ba yung mga anak natin, kapag may gusto sila, lagi lang nilang hinihingi sa atin? Di ba? Ng mga magulang. And tayo, the more tayong kinukulit ng mga anak natin, kahit na naiinis tayo, ibibigay natin sa kanila. Sometimes, when they do wrong things, di ba, dinidisiplina natin sila. And that's the Lord as well. Ganun po si Jesus.
Dinidisiplina niya tayo kasi dapat maging Christ na tayo, maging halimbawa tayo. We are the witnesses in this world. We are the ambassador. Kaya hindi pwede tayong makitaan ng mga pangit na ugali. Especially we are calling ourselves Christians. It's not all about us anymore. When we receive Jesus Christ in our life, it's all about Jesus. Amen? Meron po tayong example to help illustrate God's purpose in saving us. One day, father saw his child in the mud. The father pulled his son out of the mud, bathed the boy, and changed clothes. He said to the child, "We are going to city. Wait here while I dress up." He gave the boy some toys to play with while waiting. Later, the father called the son, "Come on, let's go to the city. We are going to do a lot of work there." But his son was still busy playing with the toy and didn't seem to hear his voice. Madalas po daw other Christians think that God saved them only to play with the gifts that He gave. No? Marami daw po sa ating mga Kristiyano, akala daw po natin laruan lang yung mga gifts ng Lord sa atin at hindi na lang natin gagamitin. We have so much gift po sa buhay natin, no? Yung ability natin na magpagamit sa Panginoon, mga boses natin, amen? Mga lakas ng katawan natin to use. Ano ba? Kahit na sabihin na may sakit tayo, halimbawa, tayo ay niloob ng Lord na magkaroon ng sakit, you can still pray. Amen? May ability ka pa rin na magdasal para sa ibang tao. Hindi pwedeng maging hindrance yung sasabihin natin, "Oh, you are sick and you have no power to release." No. Hindi naman sa'yo manggagaling ang power ng prayer eh. It's from the Jesus Christ power, di ba? So you can still pray. You can still use your life even you're in bed, di ba? Kahit na nakahiga ka sa bed. Di ba? You can pray for other Christians. You can pray for yourself. To heal you, di ba? Pwede ka pa rin umawit sa Panginoon kahit na ikaw ay nakahiga. Keep worshiping God. Sabi nga, magalak tayo kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Maraming Kristiyano po, kompleto ang katawan, hindi naman nakahiga, pero hindi makapag-share ng salvation. Amen? Diba po? Wala nang, yung akala lang, yung mga stagnant na Christian. Kaya nga po, napakahalaga ng pagtawag sa atin, hindi tayo tinawag para maglaro. Kaya daw po, pag tinawag tayo ng Panginoon, dapat daw po naririnig natin si Lord kahit na busy tayo. Yung ibang Christian daw po sinasabi, "Not now, Lord. Not now. I am busy to my family and business." Kapatid, resources lang po yung mga yan. Huwag na huwag nating i-compromise ang paglilingkod natin sa Panginoon dahil lang sa ating pamilya at mga hanap buhay. Huwag na huwag po nating ipagpapalit ang ating trabaho sa Panginoon dahil lang sa ating mga sitwasyon sa pamilya at mga hanap buhay. God must be the only thing. Because when you have Jesus, you have everything. God will bless your family. God will bless your business. Kapatid, kahit na maging busy ka sa family mo, kanino ka din hihingi ng pagpapala? Ang Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapayaman at ang Diyos din ang nagpapahirap. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at ang Diyos din ang bubabawi. So, kanino ka dapat dumipende, kapatid? Kaya alam niyo po, palitan niyo ang mindset nating mga Kristiyano. Kung ikaw, hindi pwedeng puro Panginoon na lang. Kailangan, di ba, maghahanap buhay din ako. Kailangan ko din tong gawin, kaya wala akong oras sa Panginoon, kapatid. Ingatan natin yung ating lumalabas sa bibig. Amen? Kasi once na ang Panginoon po, you will realize how gracious God is when you have nothing left but only Jesus. Mararanasan mo lang, kapatid, na napakahalaga pala ng Panginoon kapag tinanggal niya lahat yan sa buhay mo at wala nang natitira kundi siya. Kasi God is in control, kapatid. You have to remember that God is in control. Walang masama sa business. But as long na inuuna mo pa rin yung kingdom at nagagamit ang iyong provision, amen?
sa Panginoon. Ginagamit mo pa rin. Hindi masama ang pera, but loving money, yun po ang napakadelikado. Hindi daw tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi kamumuhian natin ang isa, itatakwil natin ang isa. Kaya nga madalas po nagfe-failed ang lahat ng Kristiyano. God give in order to fulfill His purpose in their life. Pwedeng pinapayaman ka ng Panginoon because God want to use your, di ba? God want to use you, yung kayamanan mo. Gusto niyang gamitin. Kaya ikaw yung itinaas niya ang buhay ng estado ng buhay to help other people, lalo na sa kingdom niya. The more you plant, the more you will harvest. 'Di ba? The more kang nagtatanim, mas marami ka pong aanihin. At alam ng Panginoon 'yon. 'Di ba? Kaya nga po ang pagbibigay sa Panginoon laging palihim. Hindi niya gustong malaman, hindi niya gusto kasi tinanggap mo na ang iyong pagpapala. Gusto ng Panginoon His own will. Ang gusto ng Panginoon, lihim tayong nagbibigay. Lihim tayong hindi kahit nga daw matalik na kaibigan, wag natin ipaalam. Dahil nakikita ng Ama ang iyong ginagawa. Amen? Yung mga natin, mga ability natin, kalakasan natin, saan natin ibinubuhos? Saan natin inilalagay? Yung mga mata natin na nakakakita, hindi tayo bulag, nagbabasa ba tayo? Hindi tayo pipi, umaawit ba tayo? Are we worshiping the Lord? Are we giving the salvation? Sinishare din ba natin yung gospel? This is the purpose of the Lord sa buhay natin. We are saved to save. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon to save other people. That is our goal. That is the Great Commission na sinasabi po ng Panginoon. Amen? Hindi para maging stagnant na Christian na okay ka na. Amen? To do good works, sabi niya, the believers simply discover these good works and walk in them. As he opened himself to God, he does not plan the good works that he will do. Amen? Mabuti na po ang Panginoon. He never planned the good works for him, but for us. To walk in it. Amen? To show that we are God's children. To glorify His name because of our good deeds to other people. Amen? Walk what you talk, sabi nga po. Kung tayo ay totoong Kristiyano, lumakad tayo ng Kristiyano, yung nahahalata. The believers walk step by step. As he obey one step, God reveals the next. Amen? Sabi nung iba, bakit the more ako sumusunod, Lord, the more naman bumibigat yung aking pagsubok. Hindi po totoo yon. Kasi kahit wala po kayo sa Panginoon, kahit wala pa tayo sa Panginoon noon, there is a problem. May mga problema pa rin tayo. Alam niyo po kung anong kagandahan ngayon? We walk step by step, di ba, sa provision ng Panginoon, sa will ng Lord, by His guidance. Di ba? By His plan. And while we walk, di ba, lagi tayong may natututunan. Lagi tayong may nababago, nag-grow tayo, maturity. Amen? Yung maturity nagre-reveal, nare-release inside and out. Hindi pa kitang tao. Amen? Nare-refuse na natin yung mga sin. Diba? Tinatalikuran na natin yung mga salita, step by step, step by step. Yung mga addiction natin dati. Amen po? Tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya nga po wag nating mamaliitin yung unti-unting pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa atin. We are in the training ground. Hindi tayo pwedeng sumulong sa battle nang hindi tayo nagte-training. Kaya nga 'di ba mga sundalo po, hindi mo pwedeng isulong 'yan sa barilan agad kapag di nag-training. Yung mga boksingero, lahat ng bagay may training, kapatid. Even sa mga business, 'di ba? There is training. Meron laging basic. Kaya nga, step by step, di ba? Unti-unti lang. Obedience po, napakahalaga. Nire-reveal ng Panginoon, step by step, unti-unti. Basa ka ng Bible. Di ba? Devotion araw-araw. Huwag ka nga alis sa basic. Worship God. Pray. Pray. Keep the fire burning. Step by step, little by little. Hindi mo mamamalayan. Binabago ka na.
'Di ba? Hindi mo namamalayan nagiging obedient ka na. The believers, as sheep, will surely hear the shepherd voice. Kaya nga hindi lahat, 'di ba? Hindi lahat nakakarinig ng boses ng Panginoon. But if you are truly believers, you will hear the voice of our pastors. Amen. Yung pastor natin, si Jesus Christ, ang ating pastor. 'Di ba po? Hindi niya tayo pagkukulangan. Amen. Kaya sabi po dito, the gatekeeper opened the gates for him, and the sheep recognized his voice come to him. He called him own sheep by name and lead them out. After he has gathered him flock, he walked ahead of them, and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. I am the good shepherd, sabi po ng Panginoon. The good shepherd sacrificed his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep, and they know me. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Diba sabi po sa John 3, 5, 11, 14 hanggang 27. And that is the true. Kaya nga sabi ng Panginoon, follow me. 'Di ba? Huwag ka nang tingin ng tingin sa ibang kapwa mo. Huwag tayong tingin-tingin sa ibang tao. Kasi hindi naman sila ang susundin natin, 'di ba? Ang sabi ni Lord, follow me. 'Di ba? Huwag tayong tingin ng tingin sa plato ng ibang Kristiyano. Bakit siya ganito? Bakit siya ganon? Bakit yung buhay niya ganon? Bakit buhay niya ganyan? Amen? Kaya tayo nalilihis ng linya ng sinusunod. Kaya tayo nalilihis ng purpose. Amen? Kasi nadideceive pa rin tayo, nalilin lang po tayo. Kaya lagi nating papakinggan yung boses ng Lord. And how? How we hear the voice of the Lord? Basa ng Bible. That is the voice of the Lord, except the audible voice ng Holy Spirit. We need to read. Amen? How will you know that it's from the Lord kung di naman tayo nagbabasa? Paano mo malalaman na that's the Holy Spirit kung hindi ka naman babad sa salita? Paano kang lalalim? Amen? I consider myself po, hindi ko lang kayo pinipinpoint, no? Ako din po, I include myself sa aking pagpipreach po ngayong oras na to. Ako po ang unang tinamaan nung akin po itong binabasa. Kaya don't think na kayo lang ang sinasabi ko. I am too. And I humbly myself po na lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na Ama, palagi mo akong papaalalahanan na lagi akong maging babad sa salita mo. Because your word is a living word. It is alive, kapatid. Kapag na-appreciate mo ang salita ng Panginoon, it is alive. Napaka-powerful po ng Lord. Napaka-powerful ng word. Because word is God. God itself. Kapag binabasa mo ang Bible, kinakausap mo ang Diyos, nakikipag-usap siya sa'yo. 'Di ba? Kaya nga, naririnig natin ang boses ng Panginoon. Sabi niya, a sheep are dumb the shepherd. Know this. So the shepherd guide his sheep daily and lead them out to feed. Ang shepherd po, lagi niyang binabantayan ang kanyang mga sheep. Kapag nalilihis na ng daan, 'di ba? Kinakalawit niya yung rod niya yon para mapalaw yung ibang sheep. Alam din ng sheep ang boses kapag tinawag na sila, alam nila. Alam natin ang boses ng Diyos kasi nakikilala natin siya. Amen? Jesus said that all believers are His sheep and He is good shepherd. Sheep are dumb animals because they have the tendency to get lost. So the shepherd guide and take care of them every day kapatid. Kaya nga kailangan nating manalangin ng gabay ng Panginoon every day. 'Di ba? We need to ask the Lord our needs every day, daily. Daily tayong humihingi. Daily tayong humihingi ng guidance, gabay. Why? Because He is a good shepherd. Hindi niya tayo ipapahama. Yes, marami tayong gusto. Pero hindi yan ang kailangan natin. Alam ng good shepherd kung ano yung kailangan mo. Alam niya kung ano yung needs mo. Kaya nga, daily needs, kailangan hingin natin sa Lord. Di ba po, kaya nga yun noon na mga panahon sa Exodus,
'Di ba? Binibigyan niya ng sapat every day. Kasi gusto niya laging humingi sa kanya araw-araw. Gusto ng Panginoon na lagi mo siyang kinakausap through prayer. Kapatid, walang Kristiyanong hindi nagdadasal. Hindi sapat yung 8 minuto, 5 minuto. Magkaroon po tayo ng intimacy sa Panginoon. Spend time to praise God, to worship God, to talk to Him, to guide you. Ano man yung lahat ng kakulangan mo, ask, knock. Sabi ng Panginoon, amen? Walang masamang kulitin ng Panginoon. Yung consistent prayer, hindi po yun masama. Hindi yun masama. God love it. 'Di ba gustong-gusto nga natin minsan, 'di ba, pag kinukulit na tayo ng mga anak natin hanggang pumapayag na tayo, kanino natin namana yun? That is our Father. 'Di ba may kwento nga po yung judge, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, kung ang masamang ama nga nagbibigay ng mabuti, siya pa ba na ama sa langit ang hindi magbigay ng mabuti para sa kanyang anak? Amen. Kaya wag po tayong magsawa po, na wag tayong manghinawa. Sabi niya dito, the sheep knows her, hears, follow his voice, and will not obey a stranger. Hindi tayo, alam natin kasi pag naririnig natin ibang boses, 'di ba? Alam natin, kilala natin, 'di ba? Kaya po hindi tayo sumusunod sa mga stranger. Lumalayo tayo sa kanila at hindi 'yun masama. Kasi sabi ng Panginoon, ingatan mo din, 'di ba, kung sino yung mga kinakaibigan mo. You have to protect your territory. You have to protect your anointing. Amen? Hindi dahil ayaw mo silang kasama, pero dapat alam mong kilatisin ang tama at mali. Alam mong kilatisin ang mabuti at masama. Alam mong kilatisin, 'di ba, ang anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Yung discernment, yung gift ng discernment ibibigay ng Panginoon sa'yo to know what kind of spirit they have. Amen? Pag alam mo na kung ano sila, pray for them, 'di ba? Yung love ng Lord for us, 'di ba? The shepherd will speak and act according to his love for us. See the cross. Pag nakikita natin yung cross, that is our all sin. Diba? May capacity to hear and obey Him. The more we look at the cross, the more we have humility. No, wag natin ikumpara yung sarili natin sa ibang kapwa nating Kristiyano. We should always see ourselves in the word of the Lord and in Jesus. Kasi yun yung sinusunod natin, hindi yung ibang kakristiyano natin. Kaya yung iba madalas nakatutok sa mga leaders, nakatutok sa mga nagkakamali po sila. They are not perfect. Kaya look ahead, focus onto Jesus. Kung nakakakita ka ng mali nila, then pray for them. Huwag na pong i-gossip because that's not love. Gossiping is not love. That is condemning. That is murderer sa harap ng Panginoon. Yung sinisiraan natin kapwa natin. Yung sinisiraan natin, lalo na yung kapwa natin Kristiyano, they are child of God. Anak sila ng Diyos din, katulad mo. Iba-iba nga lang po tayo ng growth. 'Di ba? Merong mabilis, merong mabagal. But be patient, as God have patience, as God have compassion. Love them according to God's love, not your love, because your love is mandaraya. Yung puso ng tao mandaraya. Love other people from the love of the Lord. Kung paano niyang binigay sa atin, forgive them. Kung paano tayong pinatawad ng Lord. Amen? We are limited. Our love is limited, but God is unlimited and unconditional love. He loves us because He loves us. Hindi siya katulad ng tao na nagmamahal ng He loves us because there's a lot of reason. No. God loves us because He loves us. Amen? So, hindrance of hearing and obeying God, ito daw po yung mga humahadlang kaya tayo ay hindi nakakarinig ng boses ng Panginoon. Because of sin, the Christian is unavailable to receive the guidance from the Lord. Dahil ang kasalanan na nag-separate sa atin from the Lord. Kaya minsan po, di ba, hindi natin naririnig. Sinabi niya sa Isaiah 59:1-2,
because of the sin. Ang isang reason kung bakit. Pangalawa po, the strong emotion. Amen? Yung character, yung emotion natin, yan po yung isang gustong-gustong baguhin ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo minsan nakakaranas ng mga pagsubok, nagiging emotional tayo, 'di ba? Emotion are very dangerous kapag hindi natin alam mag-react at mag-respond. 'Di ba? Because the enemy can use them to prevent us from the hearing and obeying God's will. 'Di ba pag may mga nanloloko sa atin, yung ibang tao pag di na nakontrol, nagmumura na sila. Amen? Pag-ingatan natin on how we react, on how we respond. Alam mo kapatid, napakahalaga sa Panginoon, hindi yung katayuan mo, hindi yung yaman mo, hindi yung kung sino ka sa harap ng Diyos. Ang gusto niya yung ano yung maging pagbabago mo, yung ma-develop mo, no, habang sumusunod ka at nag-o-obey ka sa Diyos. Amen? Madali pong mag-react, madaling magsalita ng masasamang salita sa kapwa, lalo na kapag galit tayo. Pero pagkatapos nun, di ba, nagiguilt tayo? Alam niyo po mga mahal kong kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng mga strong emotion, no? Minsan, let us be still. Be still, keep quiet. Manahimik muna tayo, magdasal muna tayo, humingi tayo ng lakas sa Lord. Humingi tayo ng malawak na pangunawa sa Panginoon. Alam niyo po, pag nakita ng Lord yung desire natin to ask and humbly ourselves, diba, lalo na yung mga sitwasyon na nangyari na hindi na natin kayang baguhin yung sitwasyon. Amen? Kapag nagalit pa tayo, dadagdagan lang natin yung problema. Learn to think first before we talk. Learn to pray first. Amen? Matuto tayo na laging isubmit sa Panginoon, even our emotion. Walang pakialam ang Diyos kung anong nangyari. Amen? Whatever situation you have, God wants you to talk to Him. Kahit nagagalit ka, God wants to talk to you. Kahit nalulungkot ka, God wants to talk to you. Through prayers. Gustong-gusto ng Panginoon yun. Kaya lang minsan po, pag tayo ay natatalo ng strong feelings natin, nangingibabaw yung ating anger, sadness, lungkot, na para bang pinaparusahan na tayo ng Panginoon sa bawat sitwasyon natin. But not. It's always a choice to choose peace, joy, love. Always choose love. Always choose peace, kapayapaan. Always choose God. Kailangan lagi nating desisyonan po sa buhay natin na when we are in the emotion, na lagi tayong mag-iisip, stirred up. I-surrender natin sa Panginoon lahat ng ating mga nararanasan. It is normal, kapatid, na maging malungkot. It is normal na magalit pero huwag kang magkakasala. It is normal. Amen? Na tayo ay kina-curse ng ibang tao. But bless them anyway. Yan yung tinuturo ng Lord sa atin. Ang tinuturo ng Lord sa atin, mga superhuman, supernatural na mga character. That's why we are supernatural. Diba? Tinuturuan tayo ng Lord na saan ka nakakita na mamahalin may kaaway mo. That is the love from the Lord only. Not from yours. Diba? Kapag ginagawan ka nila ng masama, bine-bless mo pa sila. That is the supernatural power of the Lord. Amen, na nagagawa sa atin habang tayo ay lumalalim sa salita ng Diyos, lalo tayong nagpapakumbaba. Habang tayo ay lumalalim sa salita ng Diyos, lalo nating nauunawaan ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, whatever situation, submit to the Lord. Everything. Sabi po sa Matthew 16:21-23, Peter loved Jesus so much that his emotion was stirred up by the announcement that Jesus would die on the cross. He rebuked Jesus and said, "This shall not happen." But Jesus says, Peter, "Get behind me, Satan." Peter's emotion was used by the enemy and contradict the God's will.
Kaya alam niyo po, pinapasok tayo ng masama, ginagawa talaga. Minsan po niloloob ng Lord na mapunta tayo sa sitwasyon na gano'n kasi gusto ng Lord na makita kung tayo ay nabago na. Amen? At ginagamit din 'yon ng Satanas, ng masamang ng demonyo para sa atin, para bumagsak tayo. Pero kapatid, kung ikaw ay napagtagumpayan mo na yung maraming pagkakataon, maraming bagay, huwag mong hahayaan na sa pamamagitan ng emosyon mo malaglag yung prutas ng banal na espiritu sa'yo. Dahil kapag nawala ang self-control mo, kapatid, lahat bagsak na. Lahat ng prutas wala na. Amen? Kaya napakahalaga po ang Diyos din na nagbibigay ng self-control. Magnifying problem. So when problem seems to become bigger, then God start to worry and become anxious. We relegate God or put His aside, worrying about the future only show one's lack faith. Remedy to anxiety: be still and know that I am God. How can we be still before God? First Peter 5:7 says, casting all your care upon Him, for He care for you. Amen? Kapag minamagnify na natin ang problema, ibig sabihin, gino-glorify na natin yung problema, hindi na yung God. Mas malaki na natin. Ibig sabihin, pag ayun, nilelente mo, yung problema, doon ka na lang nakatutok. Mas malaki na yung problema mo kaysa sa Diyos mo. Nalulungkot po ang Panginoon. Pag yun na ang namamagnify, nakakalimutan na natin yung promises because we are focusing to the problem. God have a lot of promises, and one of His promises is be still and know that I am God. May mga bagay po na talagang wala na tayong magagawa kundi be still. At hayaan natin ang Panginoon ang gumawa at magkontrol ng mga bagay na yun. And inaalaw po yun ng Lord. Most of the times, God allowing that para makita natin yung kanyang kapangyarihan at para maihayag ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga wala tayong dapat gawin. Yes, maaaring sa ibang tao imposible, but walang imposible sa Diyos. He care for you. Siya yung Diyos na nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Kaya po lagi tayong magtiwala. I-magnify natin si Jesus. The more na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, the more tayong mag-worship. The more tayong nakakaranas ng pagsubok, the more tayong mag-praise the Lord. Amen? The more tayong magdasal. Yung mga pain natin, palitan natin ng praises. Yung mga worries natin, palitan natin ng worship. Amen? Stand in the Word. Napakahalaga po na tayo ay lalo na tayong mga Kristiyano, madalas po sinasabi natin, kailangan mong, nagpapayo tayo sa ibang tao, pero pag dumating na sa atin, nakalimutan na rin natin yung pangako ng Diyos. Nakatutok na tayo sa problema. Marami pong Kristiyanong ganon. Bakit po? Kasi hindi nakapundasyon sa salita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Amen? Puro ngawa. Puro lang po ngawa, puro salita. Pero ang totoo, wala namang intimacy sa Word. Wala namang intimacy sa Lord. Wala namang intimacy sa pananalangin. Kaya pag dumating na po yung problema, madaling nabubuwag. Napakahalaga po ng pundasyon ng pananampalataya. God wants you to trust Him. God wants you to believe in Him. God wants you to come closer to Him. Especially, lalo na sa mga panahon na ang laki-laki ng problema mo. Wag mong dibdibin, tuhudin mo, kapatid. Amen? Ito din yung mga problema sa mga unwilling to obey. Yung mga matitigas na ulo. Kapag ikaw pinili ng Diyos, kahit anong gawin mo, ilalagay ka niyan, katulad ni Jonah. Alam niyo po yung kwento ni Jonah, diba? If you are not willing to obey God, you will be able to know His will. Hanggang magkakaroon ng mga hindrances sa mga gusto mo, nililiko mo yung daan mo, maraming bagyo ang dadaan sa iyo hanggang luluhod ka sa harapan ng Diyos. You will kneel. Luluhod ka at sasabihin mo, suko ka na, Lord. Parang si Jonah. Kung saan ka dadalhin ng Lord, yun yung purpose niya. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Tingnan mo po yung ginawa ni Sarah, kakulitan po ni Sarah, 'di ba? At saka ni Abraham, hindi naman ang plano niya yung si Ismael, 'di ba?
bumagsak pa rin po sila sa plano ng Panginoon. Di ba? Kasi ganun po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, yun po ang magaganap. Yes, pwede kang sumuway, pero babalik ka pa rin sa plano ng Lord at purpose niya. Katulad ni Sarah at Abraham. Yung impatient nila, hindi pa rin tinanggap ng Lord yung kanilang anak na kay Hagar. Si Sarah pa rin talaga ang gusto ng Panginoon because Sarah is chosen. 'Di ba? Na magbuntis para kay Isaac. Amen? Kaya wala po tayong magagawa pag ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? Sa minding things on the world. The world has minded idea practicing devil-inspired. If we conform to the world, the ideas practice, or the world system, we will never know God's will. Conformity to the world is enmity with God. Enmity with God. Kaya nga po, di ba sinabi niya sa Roman 12:10, wag tayong manahan sa mundong ito. Amen? We are not made by the world. We made by the Lord. Purposes, plan. Amen? Nilikha tayo ng Panginoon for His own purpose, hindi po para sa mundo. Kaya nga, matuto po tayo na magpa-transform sa Panginoon through His Word, through obedience, amen? Through following Christ-like. Dahil marami pong gagamitin ang demonyo sa mundong ito. Ang dami niya na pong ginagamit. Mga pelikula, amen? Di po natin napapansin, di ba? Mga awitin, di ba? Nagagamit niya sa mundong ito. Mga social media, amen? Marami pong nagagamit ang demonyo sa mundong ito. Kaya wag tayong magpaano sa sistema ng mundo. We are made by the Lord, by the word, hindi po sa Lord, hindi sa world system. By the word, obeying His will. God's will is the all written in the Bible po. Yun po ang will ng Lord. Kaya kung naghahanap ka na, Lord, anong kalooban mo sa akin? It is written, kapatid. Wala nang sinikreto ang Panginoon. Lahat ng nasa Biblia, yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang magamit ka for His own purpose. To be matured Christian. To be Christ-like. To be the witness. To be the ambassador of God. To be the child of God. To magnify Jesus. To glorify God. To use your mouth. Amen? To praise Him. To worship Him. To honor Him. To be the living sacrifice. For His glory. Not your glory. Amen? Most of His guidance will be found in His Word. God's leading will never contradict in His Word. Hindi po talaga pwedeng mag-contradict ang Word ng Lord. Amen? So we need to practice hearing and obeying. So practicing that, we need to babad sa salita ng Lord. Diba? We must be familiar to the Word of the Lord. We should always read and meditate on the Word day and night. Sabi nga po niya, diba? Kaya maraming bumabagsak na mananampalataya kasi wala po talagang time of reading, time of devotion, time of intimacy. Kung kaya mong magbabad sa TikTok, sa mga social media, sa ibang mga libro, sa business mo online, kapatid, babad sa salita ng Diyos. Take time to read. Bigyan mo rin ng oras ang Diyos. Huwag mo siyang bibigyan ng leftover. Intentional, kapatid. Intentional. Discipline yourself. Have time to the Lord. Na may oras ka ng pananalangin, may oras ka ng pagdidevotion, may oras ka ng pasasalamat. Araw-araw. Iset mo yung oras mo. Nasiset mo nga yung business mo eh. Nasiset mo nga yung pagsundot, paghatid sa anak mo eh. Nasiset mo nga yung sa date nyo ng asawa mo, nasiset mo yung paglabas niyo, yung birthday. Why not, God? Amen? Huwag naman natin siyang gawing leftovers. Huwag tayong tatawag sa kanya kapag wala ka ng exit, emergency exit mo na lang siya. Huwag po ganun. Huwag tayo magdadasal kapag antok ka na. Huwag naman natin siyang gawing leftover. Dapat siya yung only thing. Amen? Lahat po ng blessing na yan, kasunod na po sa paglilingkod. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Yes. But there is power in serving God. There is power in the Word. There is power in obedience. Lahat po ng nanagumpay na mananampalataya noon because of their obedience to the voice of God, to the Word of the Lord.
Walang nabigo sa lahat ng umasa sa Diyos. And same thing sa'yo at sa akin. Have a humility heart, obedient heart, and teachable heart to obey God. We need to practice. Amen? Kaya kapag sinasalita natin, dapat nilalakaran na natin. So the importance of quiet time, God speak us. Diba? Ito po yung sinabi ko, meditate, obey, daily, daily. Diba? Kung paano mo kailangan ng pagpapala araw-araw, ganun din ka-importante ang meditation. Yung peace of in your heart, yung peace in your heart, sabi niya, let God peace be referenced or umpire in your heart. That means that you're no peace in your heart, do not go on with what you instead to do. And if you have the peace of God, you may proceed. Diba po, dapat tayong mananampalataya, we walk because we have peace. Because our Lord is a Prince of Peace. You pray because you have peace. Hindi ka nagdadasal para magkaroon ng kapayapaan. You already have the peace, that's why you pray. Madalas po sa ating mga Kristiyano, nagdadasal daw kasi gusto mong maranasan ng kapayapaan. Mali, kapatid. You are praying because you know you already have peace in that presence. You just need the presence of the Lord. Amen? God is in you. You have to activate that. You have to activate your faith. You come to the Lord because you already have peace. Kasi nandoon yun sa fruit of the Holy Spirit. Kapayapaan. Amen? Sabi niya po dito, shepherd of my soul. Ito yung pinakahuling ano niya. Sabi niya, shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I follow. I have made a choice to listen your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by gently stream. The shepherd of my soul is by my side, be it the mighty mountain or valley dark and deep. The shepherd of my soul will be my guide. Kaya sabi po dito, find a partner and share what you have received from the Lord and pray one another for the fulfillment of God's guidance and will. So tayo po daw ay maghanap ng kapartner natin, mag-share tayo every day, no po, ng ano ba yung mga natatanggap natin na pwede natin pasalamatan, kung may mga problema, mga pagsubok, pray to one another. I-activate natin yung fellowship, yung the power of fellowship, the power of prayer, the power of intimacy of the word, the power of growth, the power of maturity on God's will and purpose in your life. So let's activate it. Amen? So purihin po ang Lord and let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Lord. We magnify your name, O God. Be glorified sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang maghari, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide. You're our path, Lord. And your word, Panginoon, patuloy naming i-put in our heart, Lord God, as our light, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, ikintal namin yung mga salita sa aming puso para maging gabay at patnubay namin, Ama. Because your word is you, yourself, Panginoon. Ikaw ang salita, Panginoon, at ikaw po ang Diyos. Maraming salamat po sa buhay na Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ na naging halimbawa at modelo po namin, Panginoon, to be like Him, to follow Him, Panginoon, to be our good shepherd in our life, in our soul, and in our spirit. Help us to activate, Panginoon, sa aming buhay, Lord, to follow you, to have humble heart, to have obedience and teachable heart, Panginoon. From your grace, Jesus, this is our prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God po. Amen. So, sino po ang na-bless sa ating